hindi marunong magturo. Ha? At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Magandang. Alam nyo, tigilan yung nakakapalabas kay Sara Duterte sa podcast niya. Sa totoo lang, the more na nai-expose si Sara, gaya, pasyunga siya ng pasyungaga. Pasyunga siya talaga ng pasyungag. Napakalinaw na talaga. At nakikita lalo ng mga Pilipino na wala siyang kapasidad na hawakan or maging presidente ng Pilipinas. Imagine niyo ha, hindi niya priority ang classrooms. Wala siyang pakialam. Kahit hindi daw importante kung saan nakaupo araw-araw ang mga kabataan, ang importante is yung natutunan nila. Sara Duterte, Filipino children, Filipino student, every Filipino deserves better. Ay, animal ka. Pwede naman natin pagsabayin yan. Habang nag-aaral ang mga estudyante, may natutunan sila at komportable sila habang nag-aaral sila. Magaan ang kanilang buhay habang nasa classroom sila. Sa totoo lang, deserve nga natin ng aircon na paaralan eh. Deserve ng bawat Pilipino yan eh. Ang yaman-yaman ng Pilipinas, sa totoo lang. Pero hindi lang nagagamit ng ayos yung tax ng mga Pilipino. Alam mo, Sara, hindi ka talaga deserving talaga maging presidente. Imagine ha, naging DepEd Secretary ka pero hindi mo alam na marami pa rin tayong mga kababayan na mga estudyante na nagsisiksikan sila sa classroom. Pumunta ka sa mga classroom probinsya, makikita mo walang upuan na maayos. Maliit yung classroom, sobrang init, naka-electric fan lang, nagsisiksikan yung mga bata. Imbes na 20 lang ang maximum, ginagawang 30, 40 para lang mapagkasya at makapag-aral yung mga kabataang Pilipino. Kaya sa sinasabi mo na hindi importante magpagawa ng classroom, putang ina. Putang ina, day. Hindi ka talaga deserve maging presidente ng Pilipinas. Napaka-importante ng edukasyon ng bawat Pilipino. Napaka-importante niyan. 2028, huwag tayong bumoto ng politiko na walang plano magpagawa ng classroom. At walang pakialam kung komportable ba ang buhay ng mga estudyante habang nag-aaral sila. Ngaw-ngaw ka na ngaw-ngaw na importante yung edukasyon pero hindi sa'yo importante yung pasilidad. Paano sila maka-learn ng maayos? Paano sila makapag-study ng maayos kung hindi sila komportable sa kanilang inuupuan? No to Sara Duterte this 2028. Hindi niya deserve. Mas deserve namin ng mas higit sa'yo at deserve ng Pilipino ng mas higit pa sa iniisip mo, Sara.